So throughout yung 35 na first stages ng tour, ano yung mga pinaka-memorable na fan interaction nyo dun sa tour? First, soft touch talaga. First, di meron siyang timer. Every 5 minutes kailangan pindutin. First in mind would be 2 weeks, last week, parang ganun. And nagpa-picture sa amin, babae naka-short siya, tapos may tattoo siya dito. Mukha namin dalawa. Siguro, isa yun. So, mukha ako, tapos mukha niya. Niya. Hindi ko alam saan si Brady doon. Ayoko makikita. Ayoko makikita. Dito. Tapos yun, isa yun. So parang, galing nito, pero kakaiba. Wala nga kung tattoo na mukha mo. Siya meron. Isa yun, sa unique sa akin. So far, naisip ko. Yung may nagpabasa, kasi ginagawa po nila. So this is also one of those times na parang unique to every stop is meron silang mga sarili-sarili nilang sign. So like, the more creative the sign is, mas madali namin napapansin. Tapos sinusulat nila din yung mga ginagawa nila. Tapos yung isa sa mga nabasa ko yung magpa-picture ka sa akin kasi nagbenta kami ng kambing para lang makabili ka ng VIP ticket, ganyan. So, I think isa yun. Tapos yung, checklist. Oo, yung, syempre sa 35 shows na nagawa na namin, meron mga between talaga na tawag namin sa kanila, ang OOA. Nanood na po sila ng SNM ng mga may nanood na ng 7 times, 8 times, ganyan. Tapos gumagawa sila ng parang attendance checklist. Tapos every time nandun sila, i-check namin yung attendance kung saan sila umattend, ganyan. Tapos magpipicture kami. Yun yung mga like one of the fondest memories with fans. Ikaw, Dirk? Sisigaw ka nung... Hindi ko sisigawan ka lagi. Well, hindi ko yung umabot tayo sa gender reveal. Oh, That random moment na parang may nagtaas ng gender reveal, please. Parang nag-talk pa ako kay TJ. Tawagin mo ako. Tawagin mo, may nisip ako. Tapos, siya lang kasi nakakarinig sa akin sa in-ear niya pagka nag-talk back kami. Tapos tinawag ako ng DJ, tapos ginawa namin yung gender reveal using the bracelets. So it's either, nag-flicker lang siya, tapos... So lahat ng tao nakagano'n? Nakataas lang yung kamay ng mga tao, tapos parang kapag pink, babae, pagka blue, lalaki. So we had to double check. Kasi baka mamaya mali yung Tapos binigyan namin siya, parang binigyan namin siya ng kumbaga ng gender reveal na hindi niya inaasahan. Yes. So, ito sa, kumbaga like aside from yung mga, never talaga nag-fail na nakakataba ng puso yung mga proposal. Kasi talagang you'll feel the love every time na nangyayari yung moment na yun. And yung gender reveal din ganun, kasi nga, sobra yung reaction nila, di ba, pinost namin yun. So, ang sarap lang makakita ng ganong emotion na buhay live. So, ito namin sinasabi nila, every show may bagong nangyayari. Nag-iwalay na. Yung nagka-picture sa'yo. Oo. Merong iba nga, magkakahiwalay na sila tapos nagkabalikan sila dahil sa parang may iba lalapit sa amin, sasabihin talaga na upfront, you know what, let me just tell you this, you just saved the 17-year marriage. Yung mga ganun. So, yun, yung mga times na, wow, grabe to, parang nakaiba to. And marami sila all throughout the shows that we did. Yun po. Tapos sa last na lang kay kay Direk dyan. Kay Master. Direct. Master Direct. May pressure ako Master Show. Nung confirm na when you started working dun sa visualizing this show, anong vision yung naisip niyo for this show and how did it nung end product, how did it feel na nung nakita mo na nangyayari na yung May footage talaga. Like kasi nung ginagawa namin like last year yung Sarili Nating Mundo na show. Ang naisip lang talaga namin, like nung syempre yung venue was sa Big Dome, parang naisip lang talaga namin ni Enzo, yung stage designer na sabi ko gusto ko parang dugtungan yung Araneta Coliseum na parang kaya yung stage ni DJ parang half ng mundo. So naka-cove siya na gano'n. And it was, kumbaga pinaka naiyak talaga ako nung nakita ko na nung nire-rehearse ko was nung nag-meeting kami na ang daming pinitch ko yung idea na may kotse. Yung Palagi kasi is a very strong song.
So parang kailangan yung visuals niya, yung pagkaka-present mo doon sa song na yun, sobrang lakas din. So yun yung parang pinaka-pressure for me, that song. Pero nung pinakinggan ko yung song na yun, parang na-imagine ko lang for some weird reason is may pumapasok na literal na red vintage Mini Cooper na pumapasok sa stage. Tapos doon na lang nabuo yung nandun pala si Kizzy, we can put a camera. So nung ginagawa namin siya doon sa rehearsal, naiyak talaga ako kasi yun yung pakiramdam na gusto ko maramdaman ng mga tao. Yung parang ang romantic talaga ng song na to. So yun yung pinaka-pressure at the same time, pinaka-memorable for me nung naging, yung nabuhay na siya, yung moment niya. AC, congratulations. My question is, paano nag-evolve yung relationship and collaboration niyo from the start and then up to like itong mga last nights? Kami na, ngayon. Sobra, as in, every week kasi kami magkasama. So, hinahanap-hanap namin ng isa't isa. Literal, pag wala kaming S&M sa weekend or sa week na yun, or mga 2 weeks na, yun, maghahanapan kami, so mag-meet up kami, and sobrang naging close na rin kami talaga na halos lahat ng mga plano namin sa buhay. Kunwari, kami ni Casey may plano kaming ganito, uy, Direk, anong ginawa nyo sa ganitong mga aspeto ng ano nyo, ng life nyo? So, naging super close na rin kami. Aside from, syempre sa amin, lalo yung mga anak ng best friend na ni Casey ngayon, yung si Forrest, si 4 years old. Syempre sa amin din, sa aming dalawa as a couple. Kaya sabi nga namin lagi, super thankful kami sa Panginoon na we get to do this together. Kasi hindi kami pang long distance talagang dalawa eh. We're a clingy couple. So pag hindi ko ma-imagine kung hindi kami magkasama sa tour na to, kung hindi siya yung... Away lang siguro kami ng away. Ituloy mo na yung ano, ituloy mo na tong... Hanggang doon lang ang kwento ko. Feeling ko lang, super thankful kami na we get to do this together. Oh, thank you. Sino ba kayo ba? Hindi, ako rin parang sobrang grateful talaga ako na nasama ako dun sa group na to. Like yung kay TJ, yung sa first namin, New Frontier. Basta tanda ko na sinabi rin ni TJ sa akin, Direk, ko na bahala kasi tatayo lang talaga ako. Kasi ko na bahala sa visuals, ganyan. Tapos, sige. Tapos, from then on, naging mas collaborative na siya, mas alam niya na rin yung gusto niya hanggang ngayon, hindi na siya nakatayo tumatakbo na siya sa stage, kasing likod na rin niya si Casey. So, Kembot na lang talaga ang hinihintay natin. Yun na nga yung kembot na lang talaga na hinihintay namin And ang sarap na to work with friends now, kasi nga parang, ang sarap lang nung magkaibigan kayo, pero pagka nasa show kayo, para kayong, you have that certain respect na, sige, work tayo ngayon. O, direct may gusto ko, o sige, gawin natin, ganyan. Pero pagkatapos nun, wala, balbala na naman. So yun yung ang sarap nung buong team, yung relationship ng buong team, ganun. Kaya, ang pakasakit na 5 show na lang talaga. Babalik pa rin ako doon. Okay, I have another question. So no matter how you prepare... May timer na ka. Naka-timer din pala siya. No matter how much you prepare, syempre may mga unexpected nangyayari. It's a live event after all. So, aside yung kanina yung sinabi mo na wala ng boses, ganyan, can you share more of that and then paano kayo nagsaluhan? Like you said, di ba, si John lang naririnig mo sa in-ear mo, meron ka bang mga memorable na sinabi ni John sa'yo? So, before si TJ, may share lang ako. At sobrang na-amaze ako sa moment na to. Kasi sobra kaming passionate lahat, the whole team, to give the best show sa lahat ng city na, or ng lugar na pinupuntahan talaga namin. There's this one time na syempre, alam naman natin na yung mga technical difficulties talaga, minsan hindi talaga naiiwasan, diba? So, may one song talaga doon na nawalan ng audio sa house. So si TJ, tuloy-tuloy lang kumakanta, pero naka-monitors lang siya, pero hindi namin siya naririnig sa house. So, syempre, medyo nagpanik kami. Ano nangyari? May nabunot, ganyan. Tapos after that, natapos yung song, tsaka palang, kumbaga nang hinayang kami because of, kumbaga nanakawan ng isang song yung mga tao dahil nawala yun. So after noon, nagtuloy-tuloy lang kami, tuloy-tuloy. Pagbalik namin ng dressing room, kaming tatlo lang doon. So, sobrang
sakit yun. Parang kahit na, hindi ko naman kasalanan, kahit na ano, pero parang nangihinayang kami doon sa moment na bakit may ganon. Si TJ then was so frustrated because sobrang gusto niyang maging maganda yung show. Tapos kami talaga sobrang medyo negatron na kami ni TJ na naiinis na kami. Tapos si KZ, hinatak kaming dalawa sa CR. Tapos sabi niya, sandali lang, huwag tayong magpapaano sa mga evil na ganyan. Let's pray. Oo nga. Tapos nag-pray kaming tatlo doon na ang ganda na nung moment na syempre at the end of the day, tao ka rin, nagagalit ka rin, napuprustrate ka rin. Pero may isang tao na talagang mamahatak sa amin na wait lang, hinga lang tayo, magdasal tayo. Hindi natin gusto to, may purpose to, tinitest lang tayo ng mga evil na kung ano-ano man yan. So for me, isang memorable na nangyari sa akin yun na talagang grateful ako to share this tour with them talaga. For me, technical difficulties na mga ganun, Araneta would be one. Oh, yan, nabagsak. Yung nabagsak yung mic ko, day 2, nabagsak yung mic ko, tapos mga 5 times kami nagpalit ng microphone on stage. Tapos parang hindi ko na alam yung mararamdaman ko, hindi ko na alam gagawin ko, paano ba to? Pero again, when you are just closely working with everybody and you're in an environment where alam mong sasaluhin ka ng lahat ng mga kasama mo on stage, na pull off naman namin siya. Sa utak ko lang noon, hindi ko alam kung nag-worship ako noon eh. sa video, nag-worship na lang ako na parang, Lord, ikaw na to, wala akong magagawa dito, nangyayari talaga to. So nag-worship ako and the string section came in, the keyboards came in, the crowds were shouting, they were roaring hanggang sa nakuha namin yung mic. And ayun, nasalo naman namin yung moment, but that was like a good 3 minutes of nothing, no microphone. It's online. Hanggang ngayon pag nare-review ko yun, na-amaze ako na nangyari yung moment na yun, but sinalo ako ng lahat ng mga kabanda ko and the people of in the whole arena. Hindi, ano yun, batting tayo. Actually, madami. Sa 40 shows, imagine nyo naman po, 4, sa 35 pala. Sa 35, syempre sa dami, meron talaga mga bagay na hinaharap. Actually, mas lalo ang prod. Sila Ate Cynthia, then... Time's up. Timer to 5 minutes, 5 minutes. Dapat pala ganyan. Pisonet. Pisonet. Kasi... Ganyan po siya sa concert. Kaya. So, yun na nga po, yung prod talaga yung pinaka humaharap sa lahat ng problema. Yung iba nga, hindi na namin nalalaman hanggang ngayon. But, siguro, babalik din po ulit dun sa, we're just really grateful na the team that we have ay parang a pool of super talented and passionate people na pag may problema na nangyayari, sige ako na yan, gagawin ko ng paraan, gagawa namin ng paraan. Ganyan. So hindi lumalaki yung problema. Imbis na tinatambayan yung problema, pinalalaki, pinabibigat, lahat nag-chip in para pagaanin yung struggle, yung problema, and to always make it seem like the problems don't even matter when we're doing the show. Kasi ang top priority namin talaga is for the people to enjoy the show and for them to come home and masabi nila na okay, worth it yung pinaghirapan kong pera na binayad ko dun sa show. So, ayun, yun. Aww. Aww. Okay, time's up.